Gamit ang social media, isang grupo ngayon ang nananawagang maibalik ang dating sigla ng eskolta sa pamamagitan ng pagkuha ng selfie sa iba't ibang bahagi ng naturang lugar. Live mula sa eskolta sa Maynila, si Cedric Castillo may paandar. Jessica, adaptive reuse, yun daw yung sinasabing ibig sabihin ay kung kahit luma na, kung may pakinabang pa rin naman daw at naaayon sa makabagong panahon, bakit hindi daw gamitin? Tulad halimbawa nitong Calvo Building na 1938 pa itinayo, pero yung mga opisina sa loob nito ay mga moderno yung mga services. At sa panahon ngayon ng social media networking ay mas napakadali daw at mas epektibo na i-promote yung ganitong mga heritage sites. On this tour today, we want to tell you about the history of Binondo, as well as we're going to explain. Sa dinami-rami ng mga imbensyon ng makabagong panahon, ang social media na yata ang isa sa pinaka-epektibong paraan para paglapitin ang bawat isa. At dahil sa bilis kumalat ng bulong-bulungan gamit ito sa social media, napakabilis ding sumikat at magpasikat. Pero hindi lang daw mga in at bago ang pwedeng paputukin dito. Kahit ang mga napaglumaan na pwede at dapat naman daw talagang balikan. Mula sa mga online petition tulad ng liham na ito na iminumungkahi ang restoration ng Metropolitan Theater sa Maynila, hanggang sa mga imbitasyon sa social networking sites para libutin ang mga bakas ng nakaraan. Ika nga, old meets new. What better way na para ipakilala to sa kanila using a medium na sobrang pamilyar sila. Sa walking tour na inilatag ng grupong Heritage Conservation Society Youth, ang eskolta na minsang naging isa sa pinakasikat na kalye sa buong bansa ang tila muling bubuksan para sa makabagong salinlahi. At dahil henerasyon ito ng pagsiselfie, bakit hindi raw gawing background ang mga makasaysayang gusali ng eskolta? Sa kahabaan lang na eskolta, 10 mga sinaunang gusali na ang pambatong hirangin bilang National Heritage Sites. Sinampulan namin ang walking tour mula sa First United Building na elevator pa lang, vintage na. Ito isa sa mga oldest working elevator. As in, ito mo manual pa siya. Dito, madaming mga sikat na tao yung nag-office dito. Dati, katulad ng sa RBQ Productions ni Dolphy, dito sa 2 kwarto na to. Dati siyang, hanggang a few months before his death, dito siya nag-o-office. Ang old PNB building na minsang naging isa sa pinakamataas na gusali sa buong bansa. Narito rin ang Calvo Building. Dito ang actually pinaund ng Channel 7. DZBB, dito. Nung panahon pa ni Uncle Bob yun, radyo pa lang. Ang Capitol. Dati kasi, 2 theaters ang nasa eskolta, yung Capitol, saka yung Lyric. Noong panahon kasi, wala pang mga mall, so yung mga sinehan, mga stand-alone theater. Alamin din ang love story sa likod ng gusaling El Hogar. Isang taga-Peruvian account, so mayami siyang pera, pinakasalan niya yung isang Zobel de Ayala. So, wedding gift niya. At silipin ang transformation ng Juan Luna Building. Heritage sa labas, pang-corporate ang loob. Medyo nakalimutan na talaga ng mga tao kung ang eskolta. Maging aware tayo, kailangan natin matandaan na meron tayo nito para maalagaan natin. Jessica, bukas dapat nakaschedule yung event ng Heritage Conservation Society Youth, yung selfie eskolta. Unfortunately, ay nito mga nakarang araw na pansin naman natin na medyo nag-uulan. So bukas, ito po ay postponed, pero pwede naman daw mag-log on dun sa Facebook page ng event para malaman yung pinakahuling update, Jessica. So tuloy pa rin yung kampanya kahit na postponed yung event bukas, Cedric? Tama yan, Jessica. Tuloy-tuloy yung kampanya, tapos yung event na na-postpone bukas ay definitely daw itutuloy nila. Talagang magchichempo lang sila na gumanda yung panahon. Kaya daw mag-tune o mag-login na lang daw dun sa kanilang Facebook page para malaman yung updates. And pwede pa rin naman daw na kontakin yung Heritage Conservation Society Youth para dun sa mga walk-in tours naman na grupo-grupo. Pwede mag-tour dito sa Maya Escolta, Jessica. Magandang proyekto yan kasi Cedric, sa ibang bansa nga yung mga lumang gusali protected, hindi mo pwedeng galawin dahil 'di ba pamana yan ang kasaysayan. Dito sa atin yung mga lumang istruktura mabilis dinidemolish para gawing bago. Sayang. So at least dyan sa eskolta, meron tayong ipinapakitang pagpapahalaga dito sa ating kasaysayan.
Tama yan, Jessica. Ang sabi ka kanina nung na-interview natin sa Europe nga daw, makikita mo yung mga facade, puro mga luma, no? Yung architecture nila. Pero kailangan lang naman dito is yung matindi o magandang retrofitting. Pero ang sinasabi nila is na nakikita rin natin sa ibang bansa na yung magandang facade na luma, tapos samahan mo o salpakan mo ng moderno ng mga infrastructure sa loob, napakagandang fusion, kumbaga, ng luma at saka ng bago, Jessica. At saka sayang alam ko yung mga building na yan, maganda pagkakagawa Diba? Yung mga foundation talagang materials fuertes na nung araw yun ang ginagawa nila. In any case, maraming salamat sa iyo. Cedric Castillo, sa iyong paandar.